Purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga po sa bawat isa at sa manunood po ng FB Live na ito. At ang Diyos ang patuloy na magpala sa atin at manguna sa atin sa umaga pong ito. Ang ating pong morning devotion ay dito po sa Door of Faith Payatas sa pangunguna po ng ating Pastor Romel at Pastora Maria Jornalyn Rilles. Under po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hayaan natin na sa umagang ito ay mapasimulan natin ang ating pong umaga na nag-aaral at nagbubulay ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ang siya pong maging gabay natin sa buong maghapong ito at hindi lang sa buong maghapong ito kundi sa mga susunod pa na araw at hanggang sa pagparito ng Panginoon ay dala-dala po natin ang salita ng Panginoon. Bago po tayo mag-aral, nais ko pong manalangin at hayaan natin ang pagsama ng Diyos ang siyang patuloy nating maranasan sa umagang ito. Hallelujah! Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Salamat sa kabutihan ninyo. Salamat sa pagmamahal ninyo na lagi po ninyong pinaparanas sa amin, Panginoon. At maging sa mga tulong na lagi ninyong ipinaparanas sa amin pong mga buhay. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo at binibigyan po namin kayo ng kaluguran at kapurihan, Panginoon. Sapagkat kayo yung Diyos na walang katulad, di nagbabago, at hindi nagpapabaya sa amin ng mga naglilingkod sa inyo, Panginoon. Panginoon, sa umaga pong ito, patuloy kaming dumadalangin na samahan po ninyo kami sa aming pong mahikling pag-aaral ng inyo pong mga salita. Dalangin namin ang talino at karunungan at patuloy na kaunawaan ay maibigay niyo po sa amin nang sa ganon ay maintindihan namin kung ano po yung mga dapat namin gawin bilang mga lingkod po ninyo. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang patuloy na kumilos sa amin at sa lahat ng manunood ng FB Live na ito, hayaan po ninyo na mangusap kayo sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Maging kalakasan namin ng mga salita po ninyo na aming pong pag-aaralan at siyang patuloy naming maging sandigan, O Diyos. Salamat po, pinupuri namin kayo sa umaga pong ito. Dinadakila namin kayo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. At may nais po kong ituro sa umaga pong ito. May tatlong bagay pong pinaparating sa atin ng Panginoon sa araw pong ito. Atin pong pag-aaralan, ang sabi po dito, ang Diyos ang ating kasapatan. At alam natin na mga lingkod ng Panginoon, wala naman tayong ibang kasapatan talaga kundi ang ating pong Panginoon. Ngunit hayaan natin na yung ating pong pag-aaralan ay patuloy na magsilbing aral at turo sa ating pong mga naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat maraming mga sumusunod sa Panginoon sa panahong ito na nakadepende yung kanilang lakas o yung kanilang pagtitiwala, bagamat hindi natin nilalahat, pero may mga naglilingkod sa Panginoon sa mga panahong ito sang-ayon sa salita ng Panginoon na nakadepende kung ano yung meron sila o tinatangkilik ng kanila pong mga sarili o kanilang mga buhay. Kaya bilang paalala sa umagang ito, ang sabi dito, ang Diyos ang ating kasapatan. Ulitin ko po, ang Diyos ang ating kasapatan. Sabi po dito sa unang talakayin ating pong pag-aaralan, gaano ka man kalakas ngayon, hindi ito sasapat upang makaiwas sa salitang panghihina. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao na nagsasabi na kaya nila yung kanilang sarili. Malakas sila, masigla sila, at nandun yung kalusugan ng kanilang mga pangangatawan. Pero sabi dito, kahit gaano daw tayo kalakas, hindi ito sapat upang mapagtakpan natin o makaiwas tayo sa salitang panghihina. Sabi nga dito, ang panghihina ay normal na bahagi ng buhay natin. Alam nyo, hindi tayo normal na tao kapag hindi tayo dumadating sa salitang panghihina. Dahil ang sabi dito, ang panghihina ay normal na bahagi ng buhay natin para ipaalala din sa atin ang ating limitasyon at pangangailangan sa Diyos. Alam niyo, hindi naman
dahilan o hindi naman pinahihintulutan ng Diyos ang salitang panghihina o manghina tayo para ipakita sa atin na tayo'y walang magagawa. Para ipakita sa atin na talagang bagsak tayo. Hindi. Pinahihintulutan ng Panginoon yung mga tagpo na tayong panghinain para ipakita sa atin o pinapakita sa atin ng Panginoon na kailangan natin siya. Na walang ibang pwedeng magbigay ng kakontentuhan o kalakasan sa katawan na ito, kundi ang Panginoon lang talaga. Kaya nga sabi sa aklat po ng Isaiah, ito'y alam na alam natin, chapter 40, simulan po natin sa 29. Ang may hina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Sa 30, kahit na mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Isipin niyo po yon, yung mga kabataan nga daw po na sila'y masisigla, malalakas, malulusog yung kanilang mga pangangatawan. Pero sinasabi ng Biblia, kahit sila'y pinanghihinaan at dumadating sa tagpo na nanghihina yung kanilang mga katawan. How much more na tayong mga nasa, hindi man natin masabi na normal na edad, kundi yung mga tao na talagang nasa matatawag natin na matatanda na. Hindi nakadepende yung panghihina sa kung anong edad ka o sa kung anong estado ng buhay na meron ka, kundi pinakikita ng salita ng Diyos na ito na kahit gaano kakalakas, darating pa rin yung tagpo na manghihina at manlulupaypay ka. Kaya pinapaalala ng salita ng Panginoon kung ibababa pa natin, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Sa sumunod, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Isipin niyo, ang lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, pangako ng Diyos sa atin ito, na tayo'y palalakasin niya at bibigyan ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. So, kahit anong sigla natin, kahit anong lakas ng katawan natin, kapatid, hindi yan ang pwede nating gamitin para mapagtakpan yung darating na kahinaan. Ang totoo, huwag tayong makampante kapag tayo'y nasa normal na pamumuhay. Ibig sabihin, yung parang wala tayong iniisip na problema, parang lahat ng sitwasyon na nararanasan natin ay parang pumapabor sa atin. Purihin ang Panginoon kapag ganun yung nararanasan natin. Salamat sa Panginoon. Pero lagi natin tatandaan na darating yung araw na tayo po'y manghihina at minsan ay babagsak. Pero sang-ayon sa salita ng Panginoon, kapag dumating yung ganung tagpo sa ating buhay, pwede bang gamitin natin yung salitang panghihina para mas lalo tayong lumapit sa Panginoon? Para mas lalo tayong sumiksik sa Panginoon? Bakit? Sang-ayon sa salita ng Panginoon, siya yung may kakayanan upang tulungan tayo at bigyan ng kalakasan. Ang nakakalungkot isipin, maraming mga mananampalataya ng Panginoon na nagiging masigla sila sa paglilingkod sa Panginoon kapag pumapabor ang lahat sa kanila. Pero ang tanong dito, pag dumating yung sitwasyon na hindi na pumabor sa ating yung sitwasyon, magagawa pa kaya natin makagawa sa Panginoon? Magagawa pa kaya natin makapaglingkod sa Panginoon kapag nandun na tayo sa tinatawag na panghihina? Pero bilang lingkod ng Panginoon, ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Oo, magagawa natin. Mas lalo tayong sisiksik sa Panginoon. Gagamitin natin yung mga sitwasyon na panghihina para mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. At ang kagandahan dito, mas doon natin makikita kung paano gumawa at kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Minsan, mas nakakalimutan natin na lumapit sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoon kapag pumapabor sa atin ang lahat. Pero kapag hindi na pumabor, pwede bang mga kapatid, pwede bang yun yung gamitin natin para lumapit tayo sa Panginoon? Yun yung gawin nating sandata, yung kahinaan, para mas maipakita natin sa kaaway
na wala na siyang karapatan, talunan na siya, sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa ating pong mga buhay. Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 9. Basahin nga po natin. Ganito po ang sinasabi sa Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 9. Ganito ang kaniyang sagot sa akin. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Katulad ni Apostol Pablo, ginamit niya at ang totoo, pinagmamalaki niya pa yung kanyang kahinaan. Hindi para ipagyabang sa iba na kahit mahina siya, kaya niyang makapaglingkod sa Panginoon. Hindi. Ginamit niya yung kanyang kahinaan para mas makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. At ganoon din po tayo, mga kapatid, sa umaga pong ito. Yung mga sitwasyon na dadating sa atin na hindi papabor, yun yung gagamitin natin, yun yung gagawin natin sandata para mas maipakita sa kaaway na mas nahahayag sa atin yung kapangyarihan ng Panginoon kahit tayo'y mahina. Kapag kaganon yung ating pong kaisipan, hindi na makakasingit pa ang kaaway sa atin. Hindi na makakagawa pa ng dahilan ang kaaway sa atin para pabagsakin tayo. Bakit? Ganun yung ating kaisipan. Mas nahahayag yung kapangyarihan ng Panginoon kapag ka tayo'y mahina. Sarap sigurong makita at sarap isipin at sa pakiramdam kapag ka ang lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon, kahit na nasa sitwasyon sila na panghihina, pagbagsak, ay dun sila mas nagiging masigla na makapaglingkod sa Panginoon. Dun sila mas nagiging matibay na mas lalong sumunod sa Panginoon. Dahil ang katotohanan, hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo isasantabi ng Panginoon. At ang totoo, kapag lalo tayong lumalapit sa Panginoon, ang Panginoon nariyan lang naman eh. Hinihintay lang naman tayo ng Panginoon eh. Kaya kapag nakapag-iisip tayo na parang, ano ba yan? Hindi ako tinutulungan ng Panginoon. Nagsumusunod naman ako sa Kanya, naglilingkod naman ako. Bakit ganito pa yung nararanasan ko? Bakit pinanghihinaan pa ako? Bakit nangihina pa ako? Hindi. Ano yun eh? Kaisipan ng kaaway yan. Pero kung ang magiging kaisipan natin, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, mas nahahayag yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay kapag siya'y mahina. Kaya ipinagmamalaki niya, hindi para ipagyabang, kundi para ipakita sa kaaway at sa mga tao na nasa paligid niya na kahit nasa panghihina siya, nagagawa niya pa rin sumunod sa Panginoon at makapaglingkod sa Panginoon. Sa umagang ito, paalala sa atin ng Panginoon. Kahit masigla tayo ngayon, kapatid, darating yung araw, manghihina tayo. Pero kapag dumating niyon, sabi ng binasa natin kanina sa aklat po ng Isaya, pwede bang mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon? At kapag ginawa natin yon, alam niyo mga kapatid, ang Diyos, gagawa din naman siya sa buhay natin. At ang sabi doon, tayo'y bibigyan niya ng kalakasan. Muling sumisigla at inihalin tulad pa tayo sa isang agila. Kahit tumakbo ng tumakbo, lumipad ng lumipad, hindi basta-basta napapagod. Bakit? Sinusuplayan tayo ng Panginoon ng kalakasan na nanggagaling sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Sabi dito sa pangalawa, gaano ka man kasagana ngayon, hindi ito sasapat upang di makaranas ng kalungkutan. Kapatid, kahit nasa atin na lahat ng tinatangkilik ng mundong ito, hindi pa rin yun sapat para makaiwas tayo sa darating na kalungkutan. Pero katulad ng sinabi natin kanina, pwede bang pag dumating yung kalungkutan na sinasabi na yon, pwede bang mas lalo tayong lumapit sa Panginoon? Minsan, kapag tayo'y nalulungkot sa Panginoon, ang lagi nating iniisip, kapag tayo'y nalulungkot,
ang kadalasan na pumapasok sa ating kaisipan, parang wala na tayong pag-asa, parang nawawala na tayo ng gana, parang wala na mga tao na tumutulong o tutulong sa atin. Alala ko yung sabi ng isang kanta, sometimes when I'm feeling down, alam niyo, darating naman talaga sa tagpo na mararamdaman natin na babagsak tayo eh. Na mararamdaman natin na parang wala na tayong pag-asa eh. Na maiisip na natin na parang dapang-dapa na tayo eh. At minsan, sabi doon, in the devil comes around, minsan mas parang pakiramdam natin na ang kaaway nariyan lang sa paligid natin. Parang hinihintay lang tayong bumagsak talaga. Parang hinihintay lang tayo na sunggaban niya at talagang wala na. Babagsak na tayo, talagang lugmok na. Pero ang sabi doon sa sumunod na kanta, in the devil comes around, let's start to make a joyful sound. Purihin ang Panginoon. Kahit na nandyan yung kaaway, nag-aabang, sisilain tayo, pababagsakin tayo, pero hindi tayo matitinag. Katulad ng mga unang naglingkod sa Panginoon, si Haring David. Anong ginawa niya? Tuloy-tuloy na pag-awit sa Panginoon. At nakita natin kung paano gumawa ang Panginoon sa kanya. Sa buhay ni Nehemiah, kung alam natin yung kwento ni Nehemiah, nung nalaman niya na nasira yung templo ng Panginoon at gusto niyang ipatayo ito, gusto niyang gawin ito, nariyan yung mga pang-uusig eh. Nandyan yung diablo eh. Para dayain siya eh. Anong ginagawa mong yan kahit nananalangin siya sa Panginoon? Hindi ka ililigtas ng Diyos mo. Parang laging nasa tabi natin si Sambalat at si Tobias eh. Na bumubulong sa ating tenga na pababayaan ka ng Diyos mo, hindi ka tutulungan ng Diyos mo kahit manalangin ka ng manalangin sa Panginoon. Pero anong ginagawa ni Nehemiah? Tuloy-tuloy na panalangin sa Panginoon. At makikita natin yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Pinagtagumpay siya ng Panginoon. At yung diablo na gusto siyang ibagsak, namamangha na rin. Bakit? Sa kabila ng kalungkutan, nagawa niyang makapagpatuloy na makagawa sa Panginoon. At yun yung ginamit niyang sandata para mas lalong lumapit sa Panginoon at sumiksik sa Panginoon. Kaya bilang paalala sa umagang ito, mga kapatid, darating yung pagbagsak, darating yung kalungkutan, lalo sa mga panahon pong ito. Pero kung bakit po natin pinag-aaralan ito, pag dumating yung ganong tagpo, hindi tayo manglulumo, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Oo, normal na malungkot tayo. Dahil may mga nawawala, may mga nagagawa tayong hindi tama. Pero ang hindi normal, gamitin natin yung kalungkutan para mas lalo tayong bumagsak at lumayo sa Panginoon. Pwede tayong malungkot, pwede tayong madapa, pero pwede bang bumangon ulit tayo? At lumapit sa Panginoon, katulad ni Nehemiah. Lumuhod sa Panginoon, walang humpay na panalangin. At katulad din ni Haring David, tuloy-tuloy na pag-awit sa Panginoon. Let's start to make a joyful sound. Nandiyan na yung kalungkutan. Ambis na mag-isip tayo ng mag-isip ng kung ano-ano. Ambis na malungkot tayo, bumagsak tayo. Pwede bang umawit na lang tayo sa Panginoon? Manalangin na lang tayo sa Panginoon? At habang ginagawa natin yun, hindi natin namamalayan. Ito yung lungkot. Pero sa kabila ng lungkot na ito, tuloy-tuloy na pag-awit sa Panginoon, tuloy-tuloy na pananalangin sa Panginoon, hindi natin namamalayan lungkot. Bagkus nakikita natin yung paggawa ng Panginoon. Iniibabawan ng Panginoon yung kalungkutan natin. Tinatakpan ng Panginoon. Kaya nakikita natin yung gawa ng Panginoon. Nakikita natin yung kilos ng Panginoon. At mas masarap sa pakiramdam kapag ganon, mas nakikita natin kung paano gumawa ang Panginoon sa atin. Kaya bilang paalala sa pangalawang pinag-aaralan po natin, kahit gaano tayo kasagana, ngayon, hindi yan sasapat upang pagtakpan ang darating na kalungkutan. Hindi ko sa sinasabi na hindi natin kailangan ng mga material na bagay. At ang totoo, gusto ng Panginoon na
pinagpapala tayo. At kagalakan ng Panginoon na yung mga pangangailangan natin, pangako niya yan sa atin, ibigay niya sa atin. Pero hindi tayo doon nakadepende. Bagamat ibinibigay sa atin ng Panginoon, marami kasing may mga nakikita at nakakausap ako kapag ako po'y nasa labas o nagmamaneho. Alam nyo, maraming tao ngayon na isinasantabi na lang ang Panginoon eh. Binabaliwala na lang ang Panginoon. Bakit? Kasi nasa kanila yung yung gusto nila eh. Isipin nyo, pag lumabas kayo sa lansangan, maraming mga nagsisika para makuha nila yung gusto nila o yung tinatamasa ng kanila pong mga puso. Maraming mga gumagawa sa sarili nilang lakas para ma-provide yung kanilang mga pangangailangan. Pero hindi naman kasi yan sasapat eh. Ang pinakakailangan natin talaga ang Panginoon, ang tulong ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ang sabi po dito, ang Diyos ang ating kasapatan. Kaya pansinin natin, kahit na parang nasa atin naman lahat, kahit na parang wala tayong problema sa mga, alam niyo yun, yung sa pinansyal na pangangailangan, sa mga material na bagay, parang, bagamat kailangan talaga natin siya eh. Pero, hindi doon nakadepende yung buong buhay natin eh. Nakadepende ito sa Panginoon. Hindi natin pwedeng gamitin yon para maisantabi natin ang Panginoon o maisantabi natin yung darating na kalungkutan. Hindi. Kaya kapag nakapokus tayo doon sa kung anong meron tayo, pag biglang dumating yung sitwasyon na hindi maganda, hindi natin alam yung gagawin natin. Parang, alam niyo, kung saan tayo pupunta, kanino tayo lalapit, kanino tayo hihingi ng tulong? Sa Panginoon. Sa Panginoon. At agad na ipapadala ng Panginoon yung tulong niya sa atin. At ang sabi po dito sa pangatlo, gaano ka man kinikilala ngayon. Pero ang talata po dito, basahin ko po. Sa pangalawang pinag-aaralan po natin, sa 1 John chapter 2 verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Isipin niyo yun? Kahit anong meron tayo, lahat yan ay lilipas. Pero yung mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, nung sabi po doon, sila'y mabubuhay magpakailanman. Kaya kahit wala na yung mga bagay na tinatangkilik ng mundong ito, maisip lang natin at maramdaman natin na kasama natin ang Panginoon. Alam nyo, hindi kayang tumbasan ng anumang uri ng bagay yon. Yung malaman mo na kasama mo ang Panginoon. Hindi siya kayang higitan ng mga bagay na tinatangkilik ng mundong ito. Yung maramdaman natin na nariyan lang ang Panginoon kapag tayo lumalapit sa Kanya. Sabi dito sa pangatlo, gaano ka man kinikilala ngayon, hindi ito sasapat upang kilalanin ka ng Diyos. Kapatid, hindi basihan ang kasikatan para masabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Sabi ng salita ng Panginoon, sa aklat ng Dian, chapter 1, verse 12. Ano po yung sinasabi dito? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak niya. Sipin niyo, yung sumampalataya at tumanggap sa Panginoon, yun yung kinilala ng Diyos na maging anak niya. Hindi yung sikat sa mundong ito. Hindi yung kinikilala. Ito, kinikilala ako sa mundong ito, sikat ako. Pero, alam niyo yan, yung mga napapanood natin na kung ano-anong mga ginagawa na para maakit yung tao sa social media, di ba? Sikat na sikat sila, kilala sila sa mga ginagawa nilang katatawanan o kung ano man yan.
Pero, alam niyo, darating yung araw na pipiliin lang naman ng Panginoon eh. Sino yung talagang sumampalataya sa Kanya? Sino yung sumunod sa Kanya? Sino yung naglingkod sa Kanya? Kahit ikaw na yung, alam mo yan, kahit ikaw na yung pinakaaba dito sa mundo. Pero kung sumasampalataya ka sa Panginoon, kahit, alam niyo sa salitang makamundo, kahit iniitsapwera ka ng mga tao na nasa paligid mo, pero kung totoong sumasampalataya at sumusunod ka sa Panginoon, huwag kang malungkot, huwag kang mangamba, huwag kang mainggit sa kanila. Ikaw yung totoong kinilalang anak ng Diyos. Tayo yung totoong kinilalang anak ng Diyos. Bakit? Tayo yung totoong sumampalataya sa Panginoon. Tayo yung sumunod sa Panginoon. At pagdating ng araw, pagparito ng Panginoon, ikaw yung titingaliin nila. Tayo yung titingaliin nila. Hindi yung mga sikat sa mundong ito, kundi yung tayong mga totoong sumampalataya at sumunod sa Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, sila yung binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya bilang paalala, gaano man tayo kakilala o kinikilala ng mundong ito, hindi yan sasapat upang kilalanin tayo ng Panginoon. Pagkus yun lamang ang mga sumampalataya sa Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. At hayaan po natin, katulad po ng ating mga pinag-aralan, ang Diyos ang siyang patuloy na maging sentro ng ating pong buhay. Sapagkat ang katotohanan, sangayon sa salita ng Panginoon, wala naman po talaga tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya napakahalaga, bagamat meron tayong, alam niyo, bagamat nasa atin na lahat, kumpleto tayo, masaya tayo, galak tayo, mahalaga na kailangan nakasama pa rin natin ang Panginoon. At ganoon din sa mga, alam niyo yun, yung matatawag na aba, yung talagang walang-wala. Hindi problema yon. Dapat mas nagagalak tayo. Kasi kasama natin ang Panginoon. Nasa atin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Gusto ko pong manalangin sa inyo. At hayaan po natin ang Diyos ang patuloy na kumilos po sa atin. At pag-pray din po natin yung mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, mga manggagawa na tinalikuran ng kanilang mga sarili, makasunod lamang sa Panginoon. Pray natin sila sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na tumulong sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Salamat dahil lagi ninyong pinapatunayan sa amin na ang inyo pong mga salita ay totoong maaasahan, Panginoon. Tulad ng sinabi po ninyo na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti namin na nagmamahal sa inyo. At katulad ng aming pinag-aralan, Panginoon, kahit nandun kami sa kalungkutan, kahit naroon kami sa panghihina, kami po'y lubos na magpapasalamat pa rin sa inyo. Sapagkat alam namin na meron kayong dakilang layunin. Meron kayong magandang plano sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lagi namin pinagpapasalamat, katulad ng sinabi ni Haring David, lahat po ng kanyang tinatamasa na kabutihan, ito po'y lubos ng pinagpapasalamat sa inyo, sapagkat ito po'y mula lahat sa inyo, Panginoon. At ganun din po kami sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless niyo po ang bawat mga pastor, mula sa aming General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo, mga pastor supervisor, mga manggagawa, mga pastor na nakadestino saan man sulok ng mundong ito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanilang mga buhay. Hindi po namin alam kung ano po yung kanilang mga pinagdadaanan. Ngunit katulad ng aming pinag-aralan at katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, alam namin, Panginoon, na mas pinalalakas niyo po sila sa kabila po ng mga sitwasyon na hindi magaganda. Kaya dalangin namin na i-bless niyo po ang kanilang mga buhay. Palain niyo rin po ang bawat iglesia, mga simbahan sa kabuuan ng organization ng Doro Faith, maging sa ibang mga sekta na walang ibang itinataas kundi ang inyong pong dakilang pangalan. Panginoon, kayo ang siyang patuloy na manguna sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga nanood at manonood ng FB Live na ito. Hayaan po ninyo, Panginoon,
na maging kalakasan namin ng mga salita po ninyo na amin pong mga pinag-aralan, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa buong maghapon. Ang mayamang pabor niyo ang siyang patuloy na maibigay niyo po sa amin sa lahat po ng aming mga gagawin at mga hahakbangan. Pagtatagumpay ay patuloy na igawad po ninyo sa bawat mga lingkod ninyo, Panginoon. Salamat po, pinupuri namin ang inyong pong dakilang pangalan at patuloy na pinararangalan po namin kayo. Kayo po'y Diyos na napakabuti. Kayo po'y Diyos na mapagmahal sa aming pong mga buhay, Panginoon. Hindi kayo nagpapabaya, Panginoon. At ni minsan ay hindi po kayo nagkulang sa aming pong mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Kulang ang lahat ng aming mga sinasabi upang tumbasan ang lahat ng mga ginagawa ninyo sa aming pong buhay. Ngunit hayaan po ninyo, Panginoon, na magawa po namin o maibigay namin yung pinakamabuti namin sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga may karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kami po'y patuloy na dumadalangin sa inyo, Panginoon. Naniniwala kami na higit pa kayo sa magagaling na doktor sa mundo pong ito, Panginoon. You are great, Jehovah Rapha. Kaya sa umaga pong ito, sa lahat ng mga lingkod nyo na nakakaranas ng karamdaman, anumang uri ng sakit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, inaangkin po namin ang kagalingan na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Ang inyo pong banal na dugo ang siyang maghugas sa aming buong pagkatao, Panginoon. Nang sa ganon, anumang uri ng sakit at karamdaman ay hindi na makapagtagumpay sa katawan at sa buhay ng inyong mga lingkod. Salamat po, purihin kayo, dakilain kayo, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon at muli isang magandang umaga po sa bawat isa.